Aprobado na ng Malacanang ang bagong schedule ng school year 2024-2025. Iyan ay para sa muling pagbabalik sa dating school calendar para sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Marami kasing humiling na maibalik ang old school calendar dahil sa nararanasang matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Narito ang balita ni Jason Rubico. Dalawang opsyon ang inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagpupulong kamakailan para maibalik ang dating school calendar na mula buwan ng Hunyo hanggang Marso. Ang unang opsyon ay binubuo ng 180 school days na may 15 in-person classes tuwing Sabado, habang ang ikalawa naman ay 165 school days pero walang face-to-face classes kada Sabado. Ang mga klase sa parehong opsyon ay matatapos sa March 31 ng 2025. Hindi pinabura ng Pangulo ang 165 school days maging ang pagpapapasok sa mga estudyante tuwing Sabado, bagay na sinang-ayunan din ng Department of Education. Ang proposal naman po ng DepEd kasi is number one, yung Saturday class, mahihirapan po kasi tayong ma-implement yan because syempre that will entail additional work for our teachers and kahit yung ating mga learners. No? Ang pananaw naman ng DepEd, baka magkaroon tayo ng fatigue, certain things similar to that. Doon naman sa pagpipilitin naman natin na March 31 kaagad by school year 24-25, medyo masyadong maikli yung school year. So, nagiging highly compressed yung ating school year. Napagdesisyonan na magsisimula pa rin ang klase sa July 29, 2024 para sa school year 2024 hanggang 2025 na una nang inanunsyo ng Department of Education. Ngunit imbes sa March 31, 2025 matatapos ang klase, matatapos ito sa April 15, 2025 para makumpleto pa rin ang 180 school days. Definitely, April 15 po yung magiging end ng ating school year 24-25. So, nandun na po tayo, no? Napakalapit na dun sa ating March ending na gustong mangyari. Wala nang mga klase tuwing Sabado ani POA, pero patuloy pa rin daw ang pagpapatupad ng Catch-up Fridays para sa reading classes ng mga estudyante. Pagdating ng school year 2025 hanggang 2026, magsisimula na ang klase sa June 16 at matatapos ng March 31. Enero pa lang ngayong taon ay kumonsulta na ang DepEd sa mga guro, mga magulang at iba pang stakeholders hinggil sa pagbabalik ng dating school calendar. Good news naman ito para sa mga magulang. Mas okay siya na ibalik sa dati na hanggang March lang yung pasok. Kasi sa panahon ngayon, yung April tsaka May, sobrang init, umaabot ng 51 degrees. So, parang delikado siya sa mga bata. So, kung summer siya, dapat nasa bahay lang ang mga bata. Mas maganda yung dati kasi yung mga bata naiinitan. Maraming benepisyo, hindi na sila magkakasakit, yung mga nahihimatay. Marami kasing nahihimatay, nahihilo. Tsaka yung mga nila, yung mga school attendance nasisira. Approve ako doon, maganda yun. Kasi yung una nga, yung sabi ko, temperature, tulad nito, nagsusundo yung mga magulang ng April, May. Grabing init. Talagang mahirapan yung mga taga-sundo, lalo karamihan dito sumusundo, yung mga lolo, lola. Ano yung benepisyo nito lalo na sa mga estudyante? Kaya Yung summer uli nila, may enjoy nila sa bahay nila. maglalabas naman ang DepEd ng isang department order para sa bagong school calendar. Sa pagpasok naman ng La Nina, may opsyon pa rin ang mga paaralan na magpatupad ng alternative delivery mode para mabawasan, ayon kay POA, ang learning disruption at may pagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante. Tiniyak naman ng opisyal ang mga pagsisikap ng DepEd para sa mas mahusay na pagpapatupad ng mga alternative delivery mode. Ngayon, pinapaigting din naman natin sa Department of Education ang ating alternative delivery modes. That's why unang-una sa lahat, yung ating internet connection, Wi-Fi connectivity ng ating mga schools ay pinapaigting natin. Nagsisimula na tayo this year, yan yung tinatawag nating school-wide Wi-Fi program. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.